Pag-usapan muna natin itong pagpalag, mga kababayan, ni Senador Ping Lacson dito po kay Marcoleta at dito kay Amy Marcos sa kanila pong paglalabas ng kanilang minority report, mga kababayan, no, kung saan po ay sinabi nitong si Senador Panfilo Lacson kung gusto nila ng bastusan, edi bastusan. Nabastusan po itong si Senador Panfilo Lacson, mga kababayan, dito po sa minority or Duterte block sa Senate sapagkat, mga kababayan, hindi man lang ito nagpakita or hindi man lang ito nagpapakita po ng respeto o paggalang sa kapwa nila mga senador. Kung meron naman pala silang report, mga ka-GP Natics, ang sabi ni Lacson ay bakit hindi kayo nakipag-ugnayan sa amin para ma-adapt namin ang inyong committee report? At kung meron naman kayong mga ebidensya, bakit hindi kayo magtanong or hindi kayo umattend sa hearing at itanong ang lahat ng gusto nyo? Ito po, mga kababayan, ang pahayag ni Senator Ping. Iisa lang naman ang Blue Ribbon Committee, hindi dalawa eh. At sinabi ko nga kay Senate President, alam mo, delikado ito. This may set a bad precedent na ina-undermine yung integrity ng Senado as an institution. Ano ba? Dalawa ba ang Senate natin? Dalawa ba ang ating Blue Ribbon Committee? Tama. Basta President yan, ha? Baka maging pagka ito pinabayaan natin, lalabas yan sa mga susunod na mga panahon. Laging merong dalawang report na lalabas. Okay, so may nalilito, mga ka-GP Natics, yung sinasabi niya, bad president. Sa atin kasi mga Pilipino, mas sanay tayo na tinatawag yun na president, di ba? Kasi parang nagiging sounds like president na di ba? Pero ang spelling nun, P-R-E-C-E-D-E-N-T, president, mga kababayan. So ibig sabihin, yun ay magiging ehemplo. Okay? So magiging bad example kapag hindi po nila pinalagan itong ginagawa ng Senate Minority Block, mga ka-GP Natics, sapagkat wala Sabi nga ni Lacson, dalawa ba ang Senado? Dalawa ba ang committee ng Blue Ribbon? Bakit kailangan, mga kababayan, na sila po ay maglabas ng sarili nilang report? Bakit hindi sila dumaan sa akin? Ba't hindi sila nakipag-coordinate dito po kay Panfilo Lacson o kaya naman ay kay Senate President Tito Soto? Sa isang committee lang. Merong minority, merong majority, merong final. Hindi yan katanggap-tanggap. And alam mo, rules ang sinasabi natin dito, ang i-book natin dito, rules of the Senate. Kaya nga kami merong libro Yun ang aming Bible na susundan namin. Yes, sir. Pero sir, it cannot be a dissenting opinion or report yet because you don't have your report yet, I suppose, di ba? Correct, Ed. So, anong dinidissent nila? Wala pa yung committee report. Oo. Pambabastos talaga. Talagang pambabastos. Pinipreempt nila. So ngayon gusto nila bigyan ng halaga. Gusto nila bigyan ng weight, di ba? Yung kanilang report, mga kababayan. Ito nga yung sinasabi dyan ni Panfilo Lacson. Kasi ang gusto lang naman nila mangyari ay idiin po talaga itong si dating Speaker Martin Romualdez. Yan naman yung talagang pinipit-pit nila ng gusto di ba? Ito yung pahayag ni Panfilo Lacson dyan. Hindi ko na mailagay dito, mga ka-GP Natics, kaya dito ko na lang ipaparinig sa inyo. Gawin niya. Nakakagulo, hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Nakakagulo, gawin niya. Nakakagulo, hindi nakakatulong. Kasi unang-una, wala talagang pagpipigil o pagbabawal na ginagawa. Particularly ang chairman o sinong miyembro ng komite na nag-aatin ng hearing. Sino kami para magbawal sa kasamahan namin? Kaya kung meron siyang mayaambag na ebidensya para madiin ang kanyang pinsan, sumali siya sa pagdinig. Walang pipigil sa kanya at walang magbabawal sa sasabihin niya o gagawin niya. Nakakagulo. Diba, mga kababayan?
Wala naman nagpipigil sa kanila eh. Wala naman nagbabawal sa kanila eh. Kung may ebidensya, bakit hindi sila yung magtanong? Kaya nga, napagpustahan namin nila Tita Carglea, yung pag-attend ni Amy Manotoc, dyan po sa Senate Blue Ribbon, which is hindi po nangyari, hindi po siya nagpakita. Tapos ngayon, biglang-bigla, meron silang sariling minority report. At isa pa, etong si Marcoleta, nandun din naman sa hearing. Natanong pa nga siya, mga kababayan, hinggil dun sa pag-i-implicate sa pangalan nitong si dating Speaker Martin Romualdez nung dumating po yung dalawang witness na babae. Na ang totoo niyan, doon sa paglabas ng babae na yon ay wala rin naman pong napatunayan. 'Di ba? Pero sabi ni Marcoleta, gusto ko kasi manggaling sa kanila yung tanong. Ang sagot ko naman, bakit ka pa pumunta dyan? 'Di ba? Kaya kayo may hearing dahil may karapatan kayo na magsalita bawat isa. Kung kulang man ang iyong oras, mga kababayan, hindi naman po siguro masama na ikaw ay manghingi ng karagdagan mong oras para nang sa ganon, mga kababayan, ay maitanong mo ang lahat ng gusto mong itanong. 'Di ba? Kaya lang, yung mga tanong mo sablay, leading question. Gusto mo, sunding ka. 'Di ba? Hindi, wala ngang alam na ibang tawag dito, walang ibang personal knowledge maliban dun sa nakausap daw nila etong si Curly Discaya at sinasabi nito na ang may-ari ng nasabing property ay itong si dating Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Mga ka-GP Natics, nangangahulugan lamang na kung nanatili po si Marcoleta ang chairman ng Senate Blue Ribbon, sigurado mga ka-GP Natics, madidiin itong si Romualdez na kahit na po wala pong direct na nagtuturo sa kanya. Biruin nyo, yung kanilang pinakitang graph sa kanilang minority report, nakita nyo naman yon. Yun ay, bilang isang abogado, mga kababayan, haka-haka lahat yun. Yun ay graph ng pang-elementary, hindi pang abogado. Kasi ang isang abogado, lagi po yan magre-rely kung ano po yung sinasabi ng ebidensya. Pero wala pong ebidensya eh. GP, di ba ebidensya si Gutesa? Masasabi nating ebidensya si Gutesa kung siya po ay nanumpa, kung siya po ay nagpa-cross-examine sa DOJ, maging sa ombudsman. Di ba? At kanyang panumpaan yung kanyang mga salaysay. Sinumpaan niya naman yung kanyang salaysay sa Senado. Okay, ganito para malinaw. Hindi ibig sabihin ang lahat ng nanunumpa ay nagsasabi po ng totoo. Bakit, JP? Hindi lahat ng bakit mo nasabi hindi lahat ng nanunumpa ay nagsasabi ng totoo? Ito lang yan, ganito lang yan. Simpleng pahayag, mga kababayan, simpleng paliwanag. Yung mga jowa nyo nga yung mga asawa ninyo, di ba? Hindi ko nila lahat, pero marami na sumumpa sa simbahan, nung kayo nililigawan, ibibigay ang lahat sa inyo, may pasumpa-sumpa pa na hindi kayo lulukohin, pero anong nangyari pagdating sa dulo? Pero syempre joke lang yon, mga kababayan. Naisama ko lang yon, di ba? Ang katotohanan yan ay ito. Ito talaga yung good example na masasabi natin. Si Marcoleta, mga kababayan, sumumpa yan. Nung siya po ay nag-file po ng kanyang certificate of candidacy. Anong sinabi niya? Lahat ng kanyang ipinasa ng mga dokumento, requirements, mga kababayan, ay pawang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Di ba? Pero, eventually, nalaman natin, nagsisinungaling pala itong si Marcoleta. Dahil yung kanyang sose ay peke pala. Tama? So, hindi lahat po ng sumusumpa ay totoo ang kanilang sinasabi. So, kailangan makross-examine para malaman natin. Itong si Saldico, ganun din. Sabi ng Korte Suprema, plight is a sign of guilt. Okay? A fugitive cannot seek a justice relief.
So anong magagawa noon mga ka-GPnatics? Kahit nagturo itong si Saldico, yun ba ay sapat para i-implicate ang pangalan nitong si dating Speaker Martin Romualdez? Wala. Oh. Bigyan ng pansin yung committee report by submitting it to the Office of the Senate President. It's a 576-page report, Senator. So it definitely took them a while. wait lang. Sabi ni Ma'am Marlene Valencia, pasumpa, pero may babae sa kaliwa. Nadali nyo. This Di ba? together. Did you know that the minority bloc is putting this together? And secondly, nabasa niyo na po ba? Hindi ko mabasahin eh. It's not an official report. Ginawa nila yung pang media. Di sa media nila ipalabas. Yun! Tama yan, Ping. Di ba? Although ako, mga kababayan, medyo parang, sa totoo lang to tell you honestly, medyo nahinaan ako doon sa mga pagdinig nung nakaraan. Medyo nagkaroon ng parang redundancy. Totoo yun. Base lang sa aking opinion, mga kababayan. Pero, doon sa part, kasi ang pinakamatindi dyan itong pag-implicate sa pangalan kay dating Speaker Martin Romualdez. Doon naman mga kababayan, nakikita ko talaga na tama yung pagpapasya ni Lacson. Sa kanyang opinion, hindi ito sapat para i-implicate yung pangalan nitong si Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Mga ka-GPnatics, kahit na pagbalik-balik ta rin natin kulang Kulang. Kumbaga mga kababayan, nagluto ka ng adobo. Paano magiging adobo yun kung wala pong toyo? 'Di ba? Hindi po yun maglalasang adobo. So wala po kayong balak basahin the so-called minority ipasok nila report. sa amendment, doon sila mag-introduce, mag-call sila from the so-called minority report nila. Doon lang ipasok sa amendments. At kung ito'y bobotohan ng majority ng members ng sa floor, sa plenaryo na yan Pag nakakuha sila ng 13 votes para may pasok yung kalang amendments, then we will adopt the amendments as part of the committee report. Maliwanag na na pambabypass itong ginagawa nila Marcoleta. Sabi nga ni Lacson, ito ay ginawa nila pang media. Di sa media nila sa media na lang nila ipasa yung kanilang report. Pero syempre dahil nga senador, mga kababayan, at ito naman alam naman natin na matatagal na itong mga to, ay alam nga naman hindi nila tanggapin kung ito po ay ipapasok doon sa mismo na amendment part. 'Di ba? Para po ma-adapt itong kanilang minority report. Pero palagay ko mga kababayan, didedmahin na rin yan ng Senado. Kahit si Tito Soto ay hindi po 'di ba? Hindi po pabor sa ginawa ng minority block na ito katulad po particularly nitong si Marcoleta at nitong si Amy, kasi kahit si Marcoleta ay nagsasalita, isang abogado yan si Amy nag-aral din niya ng abogasya. Pero si Marcoleta na isang abogado, dapat alam niya kaagad mga kababayan ang tibay po ng ebidensya na kanyang inihaharap. Subalit walang substansya. Pero naniniwala siya na si Speaker Martin ang punot dulo nito. Sabihin na natin, granting, kunwari tama si Marcoleta. Pero ang tanong kasi, paano mo i-implicate yung pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez? Diba? Yun lang naman ang dun katanungan dun sa paanong paraan mo isasabit yung pangalan sa pagtuturo ng mga taong ito? 'Di ba? Sa atin po mga ka-GPnatics, lalo na sa kanila, pruweba. 'Di ba? Pruweba. Sabi nga nung isang abogado, mga ka-GPnatics nagulat ako dun sa abogado na yun, nakikipagtalo kay Congressman Erice. Sabi niya gano'n, mga kababayan, kapag natalo daw siya, ipapakat daw niya yung kanyang balls, pero dapat daw maghanda ng hakso itong si Congressman Erice kasi yung kanya daw balls ay made of steel. Di ba?
ebidensya din yon yung hinahanap niya, mga kababayan. Solid evidence that will suffice or that will tawag dito, solidify the allegation against Speaker Martin Romualdez. Kasi ako naniniwala, mga kababayan, bitin, kulang pa rin talaga. Kahit pagsamasamahin nila yung testimonya nila, 'di ba? The only way na gumapang o mag-prosper yung kanilang mga ebidensya, mga ka-GPnatics, ay lumabas itong si Guteza, lumabas itong si Saldico, at kung sino-sino pa, na magtuturo talaga directly dito kay Speaker Martin Romualdez. And lagi kong sinasabi, uulitin ko na naman, mga DDS, huwag kayong maging tanga. Dahil kung totoo, sabi nga ni Lacson, kung meron kayong ebidensya talaga na makakatulong para idiin ang pinsan mo, gaya ng hiling mo, maglabas ka ng ebidensya. Oh. At syempre, mga kababayan, ang punto doon, kaya nga wala kayong ipinapile na kaso laban sa pinsan mo na sa kabila ng lahat na napakarami yung abogado dyan sa Duterte. Sapagkat wala kayong matibay na ebidensya. 'Di ba? Na alam nyo, tatawanan lang kayo ng korte, kaya ngayon, media ang hinahabol ninyo para magkaroon ng media mileage. Sa media nyo hinaharap dahil marami pa rin nauuto ng mga DDS. Sabi ni Baby Agahid, kahit anong talunin ni Marcoleta, basta didilis, bobo at tanga, kaya swak na swak siya. Laway-laway na lang, Sir John, at walang makitang ebidensya laban kay Kong Martin. 'Di ba? Ma'am Alin Arsenas? Tapos sasabayan pa yan ng mga pro-admin vloggers. No? Sasabayan pa yan. Ang tanong ko, sir, totoong abogado nga ba si Marco Beta, ha? Pakicheck mo nga. Pakicheck lang po, sir. Totoo naman na abogado si Marcoleta. Hindi ko lang alam kasi, mga kababayan, kung saan na napunta yung utak ni Marcoleta. Kasi ang alam ko, pag abogado, matalino. Kaya lang ngayon, parang masasabi ko, pag abogado, mga ka-GPnatics, hindi na yan batayan ng pagiging matalino eh. Bakit kanyo? Pag naging DDS, nawawala yung pagiging talino eh. Oh, ito pa, isang halimbawa, mga ka-GPnatics, ng sabi nila, pag abogado, matalino. Pero sabi rin nila, bakit si Bondok naging abogado? Kung kaya ni Bondok, kaya din daw natin maging abogado. Di ba? Oh. Diyos ko. Sabi ni Ine, Romualdez is guilty. Magaling lang siyang kumilos, wala halos ebidensya. Sabi ni Ma'am Ine. Ayun nga, Ma'am Ine, 'di ba? Kung guilty siya, yun ang yun ang kailangan natin patunayan. Sila kailangan nilang patunayan kung paano maituturo talaga directly with evidence. Hindi pwedeng wala. Kasi kahit ako, naniniwala ako, mga ka-GPnatics, na si Romualdez ay hindi din malinis. Hindi din malinis. Pero iba po yung usapan ng legality. Kapag legality na ang pinag-usapan, ebidensya yan. Hindi pwedeng moro-moro lang yan. Diba? Otherwise, mga kababayan, mababalikan ka dyan. Magmumukha kang engot, magmumukha kang tanga. Yan ang nangyayari kila Marcoleta at dun sa mga DDS, mukhang tanga, mukhang engot. Oh. Diba? Totoo po yan, JP, nagiging bobo pag Duterte supporters. Oh. Sabi ni Ma'am Alin Arsenas, paano magiging guilty kung walang ebidensya? Sabi ni Ma'am Alin Arsenas, oo nga naman. Oo nga naman, Ma'am Ine. 'Di ba? Paano magiging guilty? Hindi, siguro, mga kababayan, having said that earlier, na ako naniniwala na hindi naman malinis din si dating Speaker Martin Romualdez. Meron din yan kasi walang politiko talaga malinis. Mga kababayan, ang talagang hinahanap lang natin when it comes to legality, yung ebidensya talaga na magtuturo sa kanya. 'Di ba? Kung walang ebidensya, sabi ko nga, ang mangyayari niyan, nagmumukhang chismoso ka lang, nagmumukhang chismosa ka lang.
'Di ba? Lahat ng mga sinasabi mo ay hindi po tatayo sa korte. Oh. Wala, mapapahiya ka lang talaga. Oo. Hindi, I mean yung magtuturo directly, yan nga po yun, with black and white. Yun, hindi yung sinasabi ko na ako, kunwari, tuturo ko siya directly, ganon. Hindi. Siyempre, with black and white. Kagaya nga po, mga ka-GPnatics, nung dalawang witness na nagtuturo kay Kong Martin daw yung 30 tamarin. Kasi gusto nilang i-link yun. Ang katotohanan, yung 30 tamarin, gusto nilang i-establish na kay Kong Martin yun. Kasi nga, sabi ni Saldico, doon sa kanyang video, mga kababayan, ay nagdi-deliver siya ng pera, 'di ba? Doon sa 30 Tamarin Road, Forbes Park, 'di ba? So kailangan gusto nila ma-establish nila 'yon na kay Kong Martin 'yon. Otherwise, mga kababayan, hindi mabubuo yung kanilang mga kwento, 'di ba? Kaya 'yun ang pinipilit nila. 'Yun yung pinipilit nila. So nakikita ko diyan, mga ka-GPnatics, talagang naghahanap sila ng butas. Kaya lang hindi nagtutuloy eh. Oh, may mastermind pa raw bukod kay MR. Ang gusto nilang sabihin diyan na may mastermind pa bukod kay MR dahil si MR ang nag-uutos daw sa kanya ay si PBBM. Yan naman ang isa pa nilang gustong tuntunin eh. 'Di ba? Oh, yan ang gusto pa nilang tuntunin. Totoo yan, ang politika madumi. Hindi ka angat kung wala kang bahid na dumi, kaya nga lang nasa ng ebidensya. 'Di ba? Oh. At ako naman, mga kababayan, kung masasabi natin, ako pipili ako kung sino ba yung tawag dito? Sino ba yung lesser evil dito? 'Di ba? Kung sino yung lesser evil? Kasi wala namang malinis talaga sa kanila lahat eh. Lahat 'yan mayroong mga bahid. Lahat 'yan. Kaya lang, mga kababayan, dahil nga dito may mga nagtatanong sa akin, bakit kamping-kapi ka ba kay Martin Romualdez? Una, mga kababayan, wala akong nakikitang ebidensya. Pangalawa, naranasan ko din, mga ka-GPnatics, nung kami ay nag-cover dito kay Martin Romualdez, nakita ko yung pag-alaga nila sa mga tao. Okay? Hindi sila yung ibang mga politiko na naranasan namin na mag-cover kami, they really don't fucking care, mga kababayan, doon sa mga taong in-invite nila. Okay? Iba yung naranasan namin or naranasan ko nung ako ay nag-cover kila Martin Romualdez sa Tacloban. Mga ka-GPnatics, talagang masasabi kong hindi naman super VIP or VIP, hindi. Pero nandun yung mga kababayan na talagang hindi mo sasabihin na ikaw ay walang kwentang tao. Masasabi mo na yung mga taong ito ay nagpapahalaga doon sa mga taong sumusuporta sa kanila. No? Yun lang yun. Wala nang iba. Ebidensya at yung pagtrato sa tao. Oh. Masama kasi ang balak nila, sir, kaya wala silang maisip at kung paano nila mahila si Kong Martin pababa. Yung si Kong Martin ang isang malaking harang para pabagsakin nila si PBBM. Dahil hindi nila mahanapan ng butas si Martin, hindi rin nila mapapabagsak si PBBM. 'Di ba? Hindi ako nagmura Oras di peligro na kasi, kaya todo ang kayod nila. Okay? So ayan, mga ka-GPnatics. Sana lahat ng pagkakataon, ganyan si Panfilo Lacson. Lagi silang pumalag kung ano yung ginagawa ng minority bloc na to na pambababoy, pambabastos sa institusyon. Lalong-lalo na sa chairman ng Senate Blue Ribbon. Otherwise, mga kababayan, sabi ni Ping Lacson, magiging bad precedent ito dahil nga uulit-ulitin lang ito ng minority. Okay? Mami Z, shout out. Hindi, totoo, nagbura ako. Hindi Hindi Okay, so mga kababayan, ito naman ang pag-usapan natin.
usapin pa rin ito ng Senate Blue Ribbon, mga ka-GP Natics. Etong si Senator Liza Hontiveros ay meron pong nahalata